Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga, sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinirmahan na ang batas para sa pagtatatag ng mga bagong ospital sa Laguna at Zamboanga del Sur at pagdaragdag ng bed capacities. Singil sa kuryente, bababa ngayong Mayo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontento sa resulta ng Hatol ng Bayan 2025. Honoraria ng mga guro at election workers, tinaasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. COMELEC. Nagsimula ng mamahagi ng honoraria sa mga gurong nagsilbi sa Hatol ng Bayan 2025. At 20 pesos per kilong bigas, nabibili na rin sa mas marami pang lalawigan. Sa detalye ng mga balita, 6 na batas ang niligdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magtayo ng mga bagong ospital sa iba't ibang lugar sa bansa at dagdagan ng mga kama o hospital bed sa mga ospital sa ilang lungsod. Dadagdagan ng bed capacity sa Mang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, San Pedro District Hospital sa San Pedro City, Laguna at Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City, Lanao del Sur. Inaprubahan din ng Pangulo ang pagpapatayo ng ospital sa bayan ng Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur at Calamba, Laguna. Inatasan din ng Department of Health na isama sa kanilang subsidy program ang suporta para sa pagpapatayo ng mga ospital at dagdag na bed capacity. Ibinida ng palasyo sa publiko ang benepisyo at serbisyo ng Bukas Centers o bagong urgent care o ambulatory service ng gobyerno. Ayon sa palasyo, nasa 51 Bukas Centers na ang operational sa buong bansa. Libre dito ang lab test, check-up at ilang operasyon gaya ng katarata. Pinangunahan ng DOH ang programa kasama ang mga LGU at private health partners. Kabilang sa serbisyo dito ay ang cancer screening, operation para sa breast at tumor, diabetes at BP check-up, animal bite treatment, mental health support at nutrition support. Meron din itong mga serbisyong pang senior citizens gaya ng geriatric at orthopedic care. Ayon sa palasyo, target ng nasabing programa na ihatid sa publiko ang abot-kayang serbisyo medikal, lalo na sa malalayong mga komunidad. Good news dahil bababang singil sa kuryente sa isang bahay na siniserbisyohan ng Meralco o Manila Electric Company sa buwang ito ng Mayo. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Joe Saldarriaga, bababa ng 150 pesos ang electric bill ng isang customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Ang bawas singil sa kuryente ay bunsod ng pagbaba ng generation at transmission charges. Bumaba ang generation charge dahil sa mababang presyo ng kuryente mula sa mga independent power producer. Bumaba naman ang transmission charge dahil sa bumaba ang halaga ng paghahatid ng kuryente ng mga local distributor sa mga bahay. Ngayong tapos na ang eleksyon, umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtutulungan ang mga bagong halal na senador sa pagsusulong ng interes ng bansa, anuman ang kulay ng kanilang politika. Si J.M. Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa. Kontento si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa kinalabasan ng Hatol ng Bayan 2025. Ayon yan kay Malacanang Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Basehan ng Pangulo ang may dignidad at intensyong maglingkod sa bansa ang mga kabilang sa top 12 senators. Umaasa ang Presidente na magtutulungan ang mga bagong halal na senador anuman ang kulay ng kanilang politika. Kailangan daw manaig ang interes ng bayan at hindi ang pansariling interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionists
na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Sa pagkakabilang naman ng 6 na administration beds sa Magic 12 sa partial and unofficial, pagpapakita raw ito ng tiwala ng pamahalaan sa administrasyon. Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Sa tanong kung naniniwala ba ang palasyo na uusad pa ang impeachment laban kay VP Sara Duterte kasunod ng resulta ng senatorial race, hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Marcos na noon pa man ay hindi niya isinulong dahil sa pagkakawatak-watak at pagkakaantala ng public service. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Mula sa PTV Manila, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Muling binigyang pugay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro na walang takot na nagbantay at nagserbisyo sa panahon ng eleksyon. Bilang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo, ipinag-utos ng Pangulong Marcos Jr. na pataasin ang honoraria para sa mga guro at election workers na nagsilbi noong Hatol ng Bayan 2025. Inaprubahan naman ng Department of Budget and Management ang 2,000 pisong dagdag sa honorarium saan mang rehiyon nagsilbi ngayong eleksyon. Batay sa 2025 General Appropriations Act, merong 7.4 billion pesos na pondo para sa higit 758,000 poll workers sa bansa. Ay bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa maayos na pagsasagawa ng 2025 national and local elections. Ibig sabihin, magiging 12,000 pesos na ang honoraria para sa mga electoral board chairperson. 11,000 pesos naman para sa poll clerk at third member, habang 8,000 pesos naman para sa mga support staff. Good news para sa mga gurong nagsilbi nitong Hatol ng Bayan 2025 dahil bukod sa dagdag na honoraria na aprobado ng ating Pangulong Marcos Jr., sinimula na rin ang pamamahagi nito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV. Nagsimula ng mamahagi ng honoraria ang Commission on Elections sa mga gurong nagsilbing electoral boards nitong Hatol ng Bayan 2025. Mula May 13, in cash na itong ipinamamahagi sa mga guro. Kailangan matapos ang pamamahagi ng honoraria sa loob ng 15 days. Kaya panawagan ng COMELEC sa mga teacher, kung maaari, kuhanin na ang kanilang service payment. Dapat po maibigay namin ang honoraria within 15 days. So kami po ay nakikiusap na makipag-coordinate po kayo sa inyong principals nang sa gayon hanggat maaari po, hanggat maaga maibigay na namin ang inyong honoraria. Naglalaro sa 8,000 hanggang 12,000 pesos ang ibibigay ng COMELEC. Kasama na rito ang idinagdag na honoraria ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na 2,000 piso kada guro o poll worker. Naging 12,000 yung para sa ating board chairperson. Doon po sa poll clerk at third member ay 11,000. Dati po yung 10 at dati po yung 9. Ngayon po yung ating DepEd Supervising Officer, naging 11,000 na rin po siya. Dati siyang 9. Yung DESO, Technical Support Staff, dati po yung 7, 9,000 na rin po siya ngayon. Yung dati pong support staff sa school na tumatanggap ng 6,000 ay 8,000 na po siya. Pinuri naman ng COMELEC ang mahigpit na seguridad sa bansa nitong nagdaang eleksyon. Batay kasi sa huling report na tinanggap nila, walang hinaras na guro nitong nagdaang Hatol ng Bayan. Samantala, nagpaalala naman ng poll body sa mga kandidato na mapasa naman ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Dahil kapag hindi nagsumiti ng SOSE, kahit naproklama na, ay hindi makakaupo sa pwesto. Hanggat hindi ka nakapag-file ng iyong SOSE, kahit makapag-oath of office ka, hindi ka makapag-a-assume ng office mo hanggat walang pruweba na nakapag-submiti ka sa COMELEC ng SOSE. Wala na itong extension. At hanggang June 30 lang ang deadline. Personal dapat ang pag-file ng Statement of Contributions and Expenditures at kung saan sila naghain ng kanilang Certificates of Candidacy. Mula PTV Manila, Luisa Erispe, Balitang Pambansa.
Sa Solano, Nueva Vizcaya, nagkapareho sa resulta ng boto ang dalawang kumakandidato sa pagkakonsehal. At dahil kailangan na nilang magproklama ng nanalo sa kanilang bayan, kailangan nilang gawin ang isang proseso. Kung ano ito, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Ben Moses Ebreo ng PIA Nueva Vizcaya. Sa pambihirang sitwasyon ay nagkaroon ng toss coin sa pagitan ng dalawang kumandidato sa pagkakonsehal sa bayan ng Solano, Nueva Vizcaya matapos makakuha ng parehong boto pagkatapos ang inaabangang bilangan nitong nakaraang halalan. Base sa resulta ng bilangan, parehong nakakuha ng 13,451 na boto sina Dave Thomas Santos at Doc Clifford Tito, parehong bagito sa politika. Sa harap ng Municipal Board of Canvassers at sa kanilang mga taga-suporta, isinagawa ang toss coin kung saan ang nanalo ay si Santos. Nagpapasalamat ako sa lahat ng Solanoan na kahit naging ganun, kahit hindi naging malawak yung exposure ko sa tao, talagang nakita nyo, pinagkatiwalaan nyo, minahal nyo ang senior municipal councilor-elect na si Dave Santos kahit na pa kung ano man yung naging estado ko during the campaign period. Tanggap naman ni Tito ang resulta at wala namang naging issue sa kanya ang pagtabla ng kanilang boto. Ayon sa dalawa na ngayon ay magkaibigan na, pareho silang maninilbihan sa bayan at nangakong magkaagapay sa paggawa ng mga ordinansa at programa para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Solano. Nagpasalamat din ang dalawang councilor-elect sa kanilang mga naging taga-suporta ng halalan, lalo ng mga kabataan na siya nilang naging sandigan sa kanilang hangaring maglingkod sa bayan. Mula sa PIA Nueva Vizcaya, Ben Moses Ebreo, Balitang Pambansa. Hawak na ng Rizal Cagayan ng record ng may pinakabatang alkalde sa Pilipinas. Ang nanalong mayor humalili sa amang pinatay sa kasagsagan ng pangangampanya nitong Hatol ng Bayan 2025. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw para sa Balitang Pambansa. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Napatotohanan ang kasabihang ito sa pagkapanalo ng pinakabatang alkalde sa bansa na si Mayor-elect Jamila Ruma ng bayan ng Rizal Cagayan. Sa edad na 21, nailuklok si Ruma sa katatapos na Hatol ng Bayan 2025 na malayo ang agwat sa dalawang kandidato na nakatunggali niya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, iginiit ni Ruma na hindi hadlang ang pagiging bata para magsilbi sa bayan. Bilang susunod din po na pinakabatang alkalde po sa buong Pilipinas, I vow po to be a great example of good governance po sa ating mga kabataan para rin po kahit hindi po ganun kaganda ang storya, bakit po nandito ako sa sitwasyon na ito ngayon, ma-inspire naman po natin ang mga susunod na henerasyon din po. Bittersweet kung ituring ni Mayor-elect Jamila ang pagkapanalo niya bilang alkalde ng bayan ng Rizal. Kwento pa niya na balot ng kadiliman ng kanilang bayan simula ng paslangin ng kanyang ama na si Mayor Joel Ruma sa kasagsagan ng kampanya noong April 23. Ngayon anya, may naaninag ng liwanag ang bayan ng Rizal dahil may kasiguraduhan ng maipagpapatuloy ang mga programa at proyektong nasimulan ng kanyang ama. I may be young, but public service knows no age. As long as determinado, buo ang loob at maganda ang intensyon mo na magsilbi sa iyong bayan, sa gabay po ng ating Diyos at sa patnubay din ng aking ina na si Vice Mayor Brenda, I know po that my father is extremely proud of me for standing up for him, and I also know that he is watching over and guiding us through every step of our journey po. Mula sa Radyo Pilipinas Tugigaraw, Dina Villacampa, Balitang Pambansa. Ilang araw matapos ang Hatol ng Bayan 2025, nananatili ang 24 hours operation ng PPCRV para tapusin ang bilangan ng boto. Ayon sa PPCRV, halos patapos na nilang iproseso ang mga voter turnout sa Luzon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Sa taya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, aabot sa mahigit 80% ang voter turnout sa 2025 national and local elections. Ayon kay PPCRV spokesperson Ana Singson, mataas ito para sa isang midterm elections.
I think maliit lang yung gap, less than 2%. And I think that's very remarkable because this is a midterm election. Usually, mas malaki ho ang gap between a presidential and a midterm election. But people seem excited about this particular election, even if it's midterm. Una nang napansin ng PPCRB ang maagang pagboto ng mga residente nitong Lunes. Anya, iba ito sa mga nakaraang eleksyon kung saan kadalasan ang peak ng pila ay hapon. Pagdating naman sa mga natransmit ng election returns sa transparency server ng PPCRV, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang may pinakamababang transmission na nasa 74% lamang. Habang ibang mga rehiyon sa bansa ay nakapag-transmit na ng higit 94%. Pinakamataas dito ay mula sa Central Luzon na sinundan ng Ilocos Region at local absentee voting na pawang nasa 99% na ang nai-transmit. Sumunod dito ang Davao Region at National Capital Region na parehong nasa higit 98% na. Batay sa kanilang datos, nasa 12,155 physical election returns na ang kanilang natanggap sa command center. Mula ito sa National Capital Region at ilang bahagi ng Luzon, habang ngayong araw ay kanilang inaasa ng mga ER mula sa Cebu at Iloilo. Ayon sa PPCRB, mananatili ang kanilang 24 hours operation sa kanilang command center dito sa Maynila hanggang ngayong araw, May 15. Habang mula May 16 ay 9 AM hanggang 9 PM na lang ang kanilang operasyon. Nanawagan naman ng PPCRB ng karagdagang volunteer para sa kanilang isinasagawang unofficial parallel count. Mula sa PTB Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. 20 pesos na bigas arangkada na ngayong araw sa 32 kadiwa center sa iba't ibang lalawigan. Alinsunod dyan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible sa mga mamamayan ang murang bilihin. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ang programang Benting Bigas, mayroon na ay mabibili na ang murang bigas sa 32 kadiwa centers. Sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na ngayong araw ay makakabili na ang mga kababayan natin ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. Nitong Martes o isang araw matapos ang ginanap na halalan ay agad na itinuloy ang pagbebenta ng abot kayang pangunahing pagkain para sa mga Pilipino. Naibenta na ito sa ilang kadiwa centers sa National Capital Region o Metro Manila. Ilan dito ay sa kadiwa center sa Central Office ng Department of Agriculture, Levittown at sa Barangay San Antonio sa lungsod ng Parañaque. Ganon din naman sa alyansa ng mamamayan ng Valenzuela Multipurpose Cooperative Housing sa nasabing lungsod. Nagsimula na ding ibenta ang murang bigas sa kadiwa center at Bureau of Plant Industry Gym sa lungsod ng Maynila. Makikita natin, no, ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. Kaugnay nito ay positibo ang palasyo na makaka-impluwensya ng pinakakalat na murang bigas ang pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa para maibaba din ang halaga nito sa merkado. Sinabi ni Atty. Castro na naniniwala silang hindi malayong posibilidad na maka-impluwensya ang naturang hakbang ng pamahalaan para magkaroon ng bawas sa presyo ng bigas sa pamilihan. Kaakibat ng nasabing pag-asa, sabi ni Castro, ay huwag naman sanang maapektuhan sa kabilang banda ang mga magsasaka sakali mang bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Dahil bumababa po at nabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas, ang market po nito ay maaari ma-impluwensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas nang hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Sinimula ng pagbebenta ng murang bigas nitong nakaraang Mayo 1 sa area ng Visayas, partikular sa Cebu, subalit pansamantalang hinihinto dahil sa nagdaang halalan. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Sa bayan naman ng Biliran, nagsimula na ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Isang malaking tulong para sa mga pamilyang kapos sa kita na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Rodrigo Victoria ng PIA Biliran para sa Balitang Pambansa. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., umarangkada na rin sa bayan ng Biliran, lalawigan ng Biliran ang pagbibinta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon kay Biliran Municipal Agriculturist Lemuel Antonio,
Simula pa noong Agosto 2023, nagbibinta na ng tig 20 pesos kada kilo ang kanilang munisipyo sa mga mahihirap na pamilya. Simula sa 200 hanggang 700 benepisyaryo, inaasahan ng lokal na pamahalaan ng Biliran ang pagdami pa ng mga individual at pamilya na makakabenepisyo sa programa. Sa ginawa po natin, una-una, we empower our sectors, the farmers. Yung rice farmers po natin na sila po yung bida sa programang ito. Of course, in support po ng Department of Agriculture Rice Program na 20 pesos per kilo, we known as complementary program. And of course, the local government unit of Biliran. So ito po yung mga direct na sumuporta po para maisakatuparan yung inspirasyon po o yung pangarap ng ating Presidente, President Marcos, na magkaroon po talaga ng murang bigas para sa ating pamilya o may hirap na pamilya. Naging posible ang pagbibinta ng murang bigas sa Biliran simula nang ipatupad ng Department of Agriculture ang 2,000 pisong subsidy sa binhing palay at fertilizer kada magsasaka. Binabayaran naman ito ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusupply ng palay sa munisipyo pagkatapos ng anihan. Gamit ang food subsidy booklet, nakabibili naman ang mga benepisyaryo ng tig 5 kilong bigas kada linggo. Ibinibinta naman ng lokal na pamahalaan ang bigas sa mga benepisyaryo. Mula sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, Balitang Pambansa. Nadagdagan pa ang bilang ng mga kadiwa ng Pangulo na magbebenta ng murang bigas ngayong araw. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Vel? Audrey, 25 na kadiwa ng Pangulo sa isa ang nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Kasama na dito ang Kamuning Public Market kung saan makikita nyo sa aking likuran ang nagsisimula ng dumami ang mga nabibili ng 20 pesos na bigas. 25% broken na bigas ng National Food Authority na ibinibenta ng 20 pesos meron na program. Hanggang 30 kilo kada buwan ang maaaring bilhin ng 20 pesos sa bigas sa mga nasa vulnerable sectors, kabilang ang mga miyembro ng 4Ps, may kapansanan, senior citizen at solo parent. 20 hanggang 30 sako ng bigas muna ang idinedeliver ng DA of Food Terminal Incorporated na NFA Rice para sa paunang implementasyon ng 20 pesos sa bigas. Kabilang sa mga lugar na magbebenta ng 20 pesos sa bigas ngayong araw ay ang Kadiwa Kiosk dito sa Kamuning Public Market, Pasay Public Market, Bagong Silang Phase 9 Public Market, Kadiwa Kiosk sa ADC Building ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, maging sa ilang mga lugar sa Bulacan, Rizal, Cavite at Mindoro. Kasabay sa Luzon, patuloy rin ang rollout ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas, kabilang ang Cebu kung saan unang inilunsad ang programa. Inaasahang magdadagdagan pa ng 7 kadiwa ng Pangulo sites ang magbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas upang makumpleto ang target ng 32 na lugar na magbebenta ng murang NFA rice ngayong linggo. Posibleng tumaas pa sa mahigit 40 locations ang magbebenta ng 20 pesos na bigas ngayong buwan. Audrey, maya-maya lamang pupunta dito ang ilang mga opisyal ng Department of Agriculture para magsagawa ng market monitoring para masiguro na tama ang implementasyon ng pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala, good news naman sa mga OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Mas pinalawig pa ang pagkakataon ng mga Filipino workers na maging legal ang kanilang pagtatrabaho abroad. Inanunsyo na kasi ng Department of Migrant Workers o DMW na binigyan na ng 6 na buwang grace period ng Saudi government ang mga undocumented o runaway workers para makapag-ayos ng kanilang regularization status. Mula May 11 hanggang November 10, pwede silang maghanap ng bagong employer na magbibigay ng ikama ng walang kailangang bayarang multa. Ayon sa DMW, makakatulong ito para maiwasan ang pagtatago at mabigyan ng legal na pagkakakitaan ang ating mga kababayan. Pinaalalahanan din ng mga Filipino, lalo na sa Jeddah, na maging maingat at igalang ang batas at kultura ng Saudi, lalo na sa gitna ng mas mariing immigration patrols. Halos 60 ballot boxes na ang hawak ng Random Manual Audit Committee ng COMELEC para dumaan sa manong-manong bilangan. Iba pa ito sa inaasahang darating ngayong araw. Si JM Pineda ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. JM?
Audrey, yun nga ay ngayon nga siyam na pong mga ballot boxes na ang dumating dito sa Random Manual Audit Committee dito sa Pasay City at inaasahan nga na may darating pang ibang mga ballot boxes ngayong araw. Nasa 15 mga lugar na nga nagpadala ng kanilang mga ballot boxes sa unang araw ng Random Manual Audit. Ayon sa Commission on Election, nasa 59 na mga ballot boxes na ang mga na-audit o nasa audit floor at posibleng dumaan na sa mano-manong bilangan ng mga RMA teams. Kabilang nga sa mga lugar na nakapagdala na ng kanilang mga ballot boxes ay ang Mandaluyong, Caloocan, Muntinlupa, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, Pasay, Las Piñas, Tarlac, Pateros, Navotas, Rizal, Makati, Ifugao at Pampanga. Inaasahan naman na darating ngayong araw ang mga ballot boxes mula sa Quezon City. Isa ito sa may pinakamalaking bilang ng botante sa NCR. Nasa 18 boxes nga ang ipapadala nila na isasalang sa mano-manong bilangan. Posible naman daw na ang ibang mga lugar sa Mindanao ay mahuli ng pagpapadala ng kanilang ballot boxes dahil sa mga schedule ng biyahe ng eroplano papunta dito sa Metro Manila. Nilinaw naman ng COMELEC na tanging mga senador, party list, congressman at mga mayor ang kasama sa mga bibilangin ng mga RMA teams. Audrey, sa ngayon nga, kung nakikita nyo sa aking lugar, nandito kasi tayo sa viewing room ng COMELEC dahil mamayang alas 10 pa, posibleng papanikin dun sa media, yung mga media dun sa mismong lugar ng nagbibilang yung mga guro natin na elected ng DepEd o yung RMA teams. Nakikita niyo sa aking lugaran, yung iba nga nagpa-file na kanilang mga profile at mamaya titignan natin kung ano pa yung mga sitwasyon na mangyayari mamaya. Yung lamang ang latest dito, balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Samantala, pinaalalahanan ng National Council on Disability Affairs sa mga establishmento na tanggapin ang IDs ng mga person with disability, lalo na kung kitang-kita naman ng kanilang mga kapansanan. Ito'y sa kabila ng mga naglipa ng peking PWD ID sa bansa. Para sa iba pang detalye, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Patricia Bermudez ng PIA Calabarzon. Karapatan ng mga person with disability na matamasa ang mga pribilehiyong layong ibsa ng kanilang kalagayan. Yan ang paalala ng National Council on Disability Affairs sa gitna ng mga ulat ng di umano'y pagtanggi sa mga PWD-ID na ipinepresenta sa mga establishmento. So naglabas si NCDA ng statement na as much as possible, we should honor the IDs upfront. Kasi lalo na pag ang disability niya apparent. Ayon sa batas, bukod sa mga diskwento at pagbibigay prioridad sa mga serbisyo, ay nagsisilbing katibayan ng pagkakakilanlan ang PWD-ID para magkaroon ng akses sa mga programa ng pamahalaan na nakalaan para sa may mga kapansanan. Ngunit dahil sa pagkalat ng mga peking ID, nalilimitahan ang akses ng mga lehitimong PWD sa kanilang mga karapatan, gaya ng serbisyong medikal at ligtas na paglalakbay. Gusto natin paalalahanan yung mga namemeke ng mga persons with disability ID natin, na sana ihinto nila ito. Ibigay natin ang mga dapat na pribilehiyo at karapatan para sa mga persons with disabilities. Nakikipagtulungan na ang NCDA sa Department of Social Welfare and Development para sa rollout ng Unified Persons with Disability ID upang magkaroon na ng iisang itsura ang mga PWD ID na isang dahilan kung bakit naglipa na ang mga peking bersyon nito. Mula sa PIA Calabarzon, Patricia Bermudez para sa Balitang Pambansa. Bayan, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako po si Audrey Goriseta. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.